So, multiple disc clutches tayo. Okay? Plus, ang mga sasakyan, yung mga 4 wheels, isang disc clutch lang yung naka-install. Sa mga anong engine tayo makakakita ng multiple disc clutches, sa yung mga motor mismo, yung mga declutch, multiple yon. Usually class, kapag mayroon tayong kasing sinatawag na dry, tsaka wet type, tsaka dry type. Yung dry type, yun yung mga sasakyan. Single lang. Kapag wet, yun yung mayroon na siyang langis. Naka-immerse siya sa langis. So kapag naka-immerse sa langis, okay, di ba kapag langis alam natin na nababawasan yung coefficient of friction or yung friction lumiliit. Ngayon, para makompensate yon, magdagdag ka ng disc. Okay? Ayan. So, multi-disc clutch as shown consists of 2 sets of discs. Okay, set A, yung tinatawag natin na set A, ayan o. Ito. And then yung set B naman natin, ayan yung friction lining natin. Okay? This offset A are usually made of hardened steel, while those offset B are made of bronze steel. Okay? Yan. Hindi ko sigurado kung anong property na meron ang bronze, kung bakit bronze kaya ang nilagay doon. Pero ang pagkakaalam ko, ang bronze kasi mahirap siyang mapudpud. Kung babalikan natin ang ating machine elements, kung maalala ninyo yung worm gear na tinatawag, yung worm doon, usually made of bronze. Okay? So, ang bronze, mahirap mapudpud yan. Yun yung property na meron sa kanya. These offset A are connected to the driven shaft by means of splines. Because of splines, they are free to move in an axial direction on the spline sleeve. Okay? Ayan. Ay, maalala ko pala class, meron tayong dito. Kung titignan natin, yung number of pairs of contacting surfaces ay 4. 4 siya. Ganito lang yan. Bilangin mo lang yung number ng set A, then bilangin mo lang yung number ng set B minus 1. Yun yung bilang ng number of pairs. O ilan yung yung set A natin? 1, 2, 3. Ilan naman yung set B natin? 2 lang. So 3 plus 2, 5. Mag-minus ka ng 1, 4. Ganun lang simple. Yung number of contacting surfaces. Yan. I-slide siya natin. Ito yung number of pen na lang, pen. Sa pagitan nito, nung hardened steel, saka ng part na ito, isa na yan, isang pares na yan, ng contact. Then ito, then yan, so 4 na. Of course, wala namang dito, wala namang contact dyan. Kaya hindi natin sasali yung 2. Yan, walang contact dyan, wala dito. Kaya yung nasa pagitan lang ng mga to, yun yung number of contacting surfaces. Okay? Pero siyempre, para mas mabilis, i-add mo lang and then minus 1. Okay? Next slide. Okay? So, na-derive na to, no? Yung formula natin for the uniform pressure criterion. Ito yung effective. Ang pagkakaiba lang nila class ganito. Ang pagkakaiba nila ay yung effective radius. Ayan. D cube, yung nasa taas. Tapos, D square dapat, no? Mali yun, mali. Ito, yung nasa baba natin. D square na 2 to, Okay? Ayan. So, meron siyang 3 dito, and then 4. Okay? 4. Pengay. And then, as the number of contacting surfaces is increased, the torque transmitting capacity is also increased, of course.
Ano naman talaga yun? In other words, for a given torque capacity, the size of the multiple plate class is smaller than that a single plate class, resulting in compact construction. The work done by friction force during engagement is converted into heat. More heat is generated in the multiple clutch due to increased number of contacting surfaces. So, ayan. So, yung number of, or yung, ano yun, sabi niya? Yung heat ay mas madami kapag mas madami din yung this, syempre. Okay? Para hindi mag-overheat, anong gagawin? Maglagay ng coolant. So, ano yung coolant ilalagay? Yung langis na mismo, yung coolant. Okay? Heat dissipation is a serious problem in multiple plate clutch. Therefore, multiple plate clutches are wet clutches, while single plate clutches are dry. Okay? Ayan. So, langis yung magsisilbing coolant doon sa multiple disc